Sinabi ni Teacher Lee na itigil na raw nila ang mga ganoong usapan. Tinanong niya kung bakit nga raw kaunti lang ang inilakas ngayon ng ating bida, mukhang mas inuuna pa nga raw nito ang pag-aasikaso sa itinayo nitong e-commerce platform. Inamin naman ni Fang Ping na bumagal nga raw ngayon ang progreso ng kanyang cultivation. Naisip niya na talagang magagaling nga raw mag-obserba ang mga teacher sa Magic University. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang sumama raw ito sa kanya at dadalhin niya raw ito sa isang lugar. Nagtungo sina Fang Ping sa Nanfeng District Research Center. Sa loob ng isa sa mga laboratorio ay may nagaganap na operasyon. Nanginig ang nakahigang lalaki noong buksan na ang kanyang ulo. Habang patuloy itong ginagawa ay mas lalo pang lumalakas ang panginginig ng lalaki. Nangamba ang isa sa mga doktor dahil hindi na nga raw tatagal ang kanilang test subject. Bigla na lang sumabog ang dalawang kamay at paa ng nakahigang lalaki. Nagpatuloy ang pagsabog nito hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nagulat si Fang Ping sa eksena na kanyang nasaksihan. Mukhang isang araw tao na nagmula sa catacombs ang sumabog na lalaki. Sinabi ni Teacher Lee na kapag daw namatay ang isang tao na taga-catacombs sa kanilang mundo ay bigla raw nabubuo ang katawan nito sa loob ng catacombs. Pero kapag nagdala nga raw sila doon ng bangkay ng isang tao na taga-catacombs ay hindi naman daw ito naglalaho. Sa ngayon nga raw ay hindi pa nila maipaliwanag ang ganoong pangyayari, ang tanging magagawa pa lang daw nila ay ang patuloy na mag-eksperimento. Tinanong ni Fang Ping kung anong klase ba raw ng eksperimento ang ginagawa doon at bakit kinakailangan pa nito ng buhay na tao. Pinaliwanag ni Teacher Lee na pagsasaliksik nga raw ito sa relasyon ng mental strength sa utak ng isang tao. Wala nga raw silang ibang pagpipilian kundi gawin ito gamit ang mga nabibihag nilang kalaban. Ang mental strength nga raw ay ang katangian na tinataglay ng mga tao na nagiging Grandmaster. Gumagawa nga raw sila ng pagsasaliksik kung paano nila mapapabilis na maramdaman ng isang martial artist ang mental strength nito para makagawa sila agad ng mas maraming Grandmasters. Binanggit ni Teacher Lee ang huling misyon kung saan gumamit si Fang Ping ng 10,000 Call of Vitality. Naging interesado nga raw ang mga military personnel na makagawa rin ng mga martial artist na may ganoong karaming vitality. Nagulat si Fang Ping noong marinig nito na posible rin daw siya na mapag-eksperimentuhan doon. Pinaliwanag ni Fang Ping na may ganoon na raw talaga siyang kapangyarihan simula nang siya'y isilang, wala nga raw ang mga itong malalaman kahit na pag-eksperimentuhan pa siya ng mga ito. Binanggit din niya na parang kagaya rin lang daw niya si Wang Jinyang. Tumugon si Teacher Lee na natural nga raw ang konstitusyon ni Wang Jinyang at ang sa ating bida ay hindi raw natural. Sinabi ni Fang Ping na mala-hydrogyrum daw ang kanyang bone marrow at ang mental strength niya raw ay nakakaya ng makaramdam ng mga energy particles. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang hindi na raw nito kailangang magpaliwanag sa kanya dahil mas madali nga raw paniwalaan ang test results. Sinabi rin ni Teacher Lee na hindi naman daw dapat mag-alala ang ating bida dahil hindi naman daw ito mamamatay. Malamang nga raw ay kukuhanan lang ito ng ilang laman, buto o kaya naman ay bubuksan lang ang utak nito. Kinabahan si Fang Ping noong mapakinig nito ang mga eksperimento na maaaring gawin sa kanya. Natawa si Teacher Lee dahil natutuwa ito sa pananakot niya sa ating bida. Binanggit ni Teacher Lee na naikalat na raw ni Lu Fengro na naghahanda si Fang Ping sa pagpasok sa catacombs kaya hindi pa raw muna ito pupuntahan ng military department. Nakitaan nga raw nila ito ng potensyal kaya ginagawa ng kanilang Magic University ang lahat ng kanilang makakaya para hindi ito makibo ng ibang organisasyon. Pero kailangan pa rin daw nitong magkaroon ng sapat na kapangyarihan para magawa nitong maprotektahan ang kanyang sarili laban sa mga tao na gusto itong pag-eksperimentuhan. Sinabi ni Teacher Lee na sumunod daw ulit sa kanya ang ating bida at dadalhin niya naman daw ito sa ibang lugar. Namangha si Fang Ping dahil ito pa nga lang daw ang unang beses na aktwal siyang nakakita ng mga energy stones. Sinabi ni Teacher Lee na maaari nga raw itong hawakan ng ating bida. Dinampot ni Fang Ping ang isa sa mga naka-display na energy stone. Sinubukan niya itong pakiramdaman gamit ang kanyang mental strength. Sinabi ni Fang Ping na nakaramdam nga raw siya ng panganib. Tinanong ni Teacher Lee ang ating bida kung gumamit ba raw ito ng mental strength. Hindi naman ito itinanggi ni Fang Ping, inamin niya na gumamit nga raw siya ng mental strength para pakiramdaman ito. Sinabi ni Teacher Lee na may kakayahan nga raw ang mental strength na mapasiklab ang mga energy stones,
Ibig sabihin nga raw pala noon ay nakakaramdam din ang ating bida ng mga panganib. Dinagdag pa ni Teacher Lee na kapag nga raw naging kasing lakas ng isang Grandmaster ang mental strength ng isang tao ay magagawa na rin daw nitong maramdaman ang panganib bago pa man ito mangyari. Naisip ng ating bida na hindi niya nga raw alam na napakarami palang napaggagamitan ang mental strength. Tinanong ni Fang Ping si Teacher Lee kung ano ba raw ang mga requirements para maging isang Grandmaster. Sumagot si Teacher Lee na magiging Grandmaster daw ang isang martial artist kapag napatibay na nito ang mga buto nito sa bungo. Nagagawa na nitong makagamit ng mental strength at nakakapaglabas na ito ng mataas na vitality kasama ng mga combat techniques. Ang mga intermediate rank 3 nga raw ay hindi pa maaaring magpatibay ng bungo dahil nagagawa lang daw ito sa pamamagitan ng pagsasama ng vitality at mental strength. Magiging isa naman daw rank 8 ang isang Grandmaster kapag nakumpleto na nito ang pag-forged sa mga buto nito sa bungo. Hindi na rin daw masisira ang mental strength nito at magkakaroon na raw ito ng napakatibay na pangangatawan. Tinanong ni Fang Ping kung bakit mukhang nanghihina nga raw ang kanilang principal gayong isa na itong Grandmaster. Sumagot si Teacher Lee nang hindi raw porket napakatibay na ng katawan nito ay hindi na ito mapipinsala. Gumamit nga raw noon ng mental strength ang Heavenly Gate City General para pigilan ang paggaling ng katawan ng kanilang prinsipal, at ito nga raw ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang kondisyon nito. Sinabi ni Fang Ping na ibig sabihin daw pala noon ay mental strength lang ang maaari nilang ipangatake o ipangpatay sa mga high-rank Grandmaster. Ito raw pala ang dahilan kung bakit hindi agad makapaghiganti si Advisor Lu Fengguo, hindi pa nga raw nito kayang patayin ang pinuno ng Heavenly Gate City. Sinabi ni Teacher Lee na lahat nga raw sila ay nananalangin na sana ay hindi raw muna ito maging isang Grandmaster dahil baka nga raw ilagay lang nito sa panganib ang sarili nitong buhay. Sinubukan ni Fang Ping na i-absorb ang enerhiya na nasa loob ng hawak niyang energy stone. Agad siyang pinatigil ni Teacher Lee sa kanyang ginagawa, pinatingnan niya lang daw ito at wala raw siyang sinabi na i-absorb ito ng ating bida. Ipinaalam ni Fang Ping na napakasarap nga raw pala nito sa pakiramdam. Naisip niya na ito nga raw pala ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang mga energy stones, mas malakas at mabilis pa nga raw ang epekto nito kumpara sa mga nagagamit niyang pills. Sinabi ni Teacher Lee na wag daw babanggitin ng ating bida ang ginawa nito dahil tiyak daw na mapagbabayad ito ng malaking kompensasyon. Nagtungo naman ang dalawa sa isang kwarto kung saan nakadisplay ang iba't ibang prutas at halaman na nanggaling sa loob ng catacombs. Nagpasalamat si Fang Ping kay Teacher Lee dahil maraming araw siyang natutunan ngayon. Pinayuhan ni Teacher Lee ang ating bida nang dapat nga raw itong magsipag dahil sa lahat nga raw ng mga estudyante ay ito ang may pinakamataas na potensyal para maging isang Grandmaster. Sumagot naman si Fang Ping ng okay, gagawa nga raw siya ng paraan para kumita siya ng maraming pera. Tinanong ni Teacher Lee ang ating bida kung alam ba raw talaga nito ang dapat nitong iprioridad. Dinala niya nga raw ito doon para mapagtanto nito na ang martial arts ang pinaka-importante sa mga gaya nilang martial artist, pangalawa na nga lang daw ang pera. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang wag na raw muna itong mag-focus sa pinapatakbo nitong platform. Sumagot na lang si Fang Ping ng oo para hindi na siya pagsabihan pa ni Teacher Lee. Wala nga raw itong alam na nagagawa niyang lumakas kapag nagkakaroon siya ng maraming pera. Bawat araw ay nagbababad si Fang Ping sa isang espesyal na gamot para mapalakas ang kanyang katawan. Nakikinig din siya ng mabuti sa kanilang Catacombs Humanities class. Pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral para sa nalalapit nilang pagpasok sa loob ng catacombs. Bukod sa pag-aaral ay lagi rin siyang nagsasanay kasama ang kanyang mga kaklase. Tinatandaan niya rin ng mabuti ang bawat topografiya ng mga lugar na matatagpuan sa loob ng catacombs. Inaaral din niya ang mga combat technique theory para mas lalo niyang mapaghusay ang kanyang mga martial arts technique. Nagtungo si Fang Ping sa Building 3 ng Magic University Southern District. Ipinaalam niya kay Teacher Song na gagamit nga raw siya ng isang energy room sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Teacher Song na nagkakahalaga raw ng 720 academic points ang 3 araw na pananatili sa loob ng energy room. Binanggit ni Fang Ping na isa na nga raw siya agad intermediate rank 3 martial artist, tinanong niya si Teacher Song kung maaari ba raw makakuha ng discount ang isang genius student na tulad niya. Pinuri ni Teacher Song ang ating bida dahil napakabilis nga raw nitong nakarating sa intermediate rank 3.
Isang araw talaga itong genius student kaya ang total na lang daw na kailangan nitong bayaran ay 720 academic points. May sasabihin pa sana si Fang Ping pero nagmatigas si Teacher Song na 720 points daw talaga ang kailangan nitong ibayad. Wala nang nagawa ang ating bida kundi ang magbayad ng buo. Humingi ng pasensya si Advisor Lu Fengro kung ngayon lang daw siya nakarating. Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw magaling umarte ang kanyang teaching advisor. Alam niya nga raw na hinintay muna nito na makapagbayad siya bago ito pumasok sa loob. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na pagkatapos nga raw mapatibay ni Fang Ping ang mga spinal bones nito ay magkakaroon nga raw ng pagbabago sa katawan nito. Doon nga raw ito magkakaroon ng oportunidad na subukan namang patibayin ang bone marrow nito. May mga iba pang nagpunta sa harap ng energy room kung nasaan ang ating bida. Ito ay sina Teacher Lee, Din Huangjing at ang Advanced Rank 8 Grandmaster na si Wu Quishan na siya ring Vice Principal ng Magic University. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro ang ating bida na maghanda ng araw ito para magsimula. Shout out kay Idol Merwan Ruiz sa pagbibigay ng 50 academic points. Sinabi ni Teacher Lee na talagang kakaibang araw si Fang Ping, patitibayin nga raw nito ang buo nitong spine imbis na patibayin niya ito ng isahang buto. Tinanong ni Din Huangjing kung posible ba raw talaga na mapatibay ng sabay-sabay ang 26 na buto. Sa level nga raw ng vitality ng ating bida ay mukhang tatagal lang ito ng mga 1 oras kapag pinatibay niya ito ng sabay-sabay. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na naobserbahan niya nga raw na walang dinala na kahit na anong pill si Fang Ping at hindi rin daw ito nagtabi ng vitality sa loob ng katawan nito. Sinabi ni Teacher Lee na tingnan na nga lang daw nila kung ano ang mangyayari. Nakapagpalabas nga raw ng 10,000 vitality ang ating bida noong nakipaglaban ito sa Nanjiang, marahil nga raw ay kumpiyansa ito na magagawa nitong magtagumpay. Ipinaalam ni Vice Principal Wu Quishan na nagsisimula na raw ang ating bida. Sinimulan na ni Fang Ping ang kanyang forging technique. Itinuon niya ang kanyang vitality sa mga buto ng kanyang likuran. Nag-focus siya ng maayos habang isinasagawa ang kanyang bone forging. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang mga energy particles na nagkalat sa loob ng energy room. Sinubukan niyang humuli ng isa pero bigla itong nakawala. Nagulat si Vice Principal Wu Quishan noong makita nito ang ginawa ng ating bida, gumamit nga raw ito ng mental strength para makahuli ng isang energy particle. Sinabi ni Din Huangjing na masyado nga raw mahina ang mental strength ni Fang Ping. Nagagawa man daw nito na makahuli ng energy particles pero hindi niya nga raw ito maipasok sa kanyang katawan. Tinanong ni Teacher Lee si Teacher Song kung nakikita rin daw ba nito ang ginagawa ng ating bida. Sumagot si Teacher Song nang isa pa nga lang daw siyang rank 4 martial artist kaya wala pa raw siyang kakayahan na makagamit at makakita ng mental strength. Gumamit si Fang Ping ng 49,000 wealth value para ibalik ang nagamit niyang mental strength. Naisip ng ating bida na pakiramdam niya nga raw ay para siya ngayong isang payaso. Malino nga raw na alam na ng lahat na may kakaiba sa kanya, pero pinagtakpan nga raw muna siya ng kanilang universidad para hindi siya agad mapag-eksperimentuhan. Ang tanging magagawa niya lang daw ngayon ay ang gamitin ang kanyang mental strength para pagalawin ang mga energy particles, nang sa ganoon ay may maidadahilan na siya kung paano niya napapabalik ng mabilis ang kanyang vitality. Naisip ni Fang Ping na matagal na nga raw na nahinto sa 400 at 99 na hertz ang kanyang mental strength. Binabalak niya itong pataasin gamit ang kanyang system pero nag-aalala siya kung ano raw kaya ang maaaring mangyari sa kanya kapag ginawa niya ito. Napagdesisyonan ni Fang Ping na ituloy na ang kanyang binabalak, siguro naman daw ay hindi siya mapapahamak kapag pinataas niya ng 1 hertz ang kanyang mental strength. Ngayon ay naging 500 hertz na ang mental strength limit ng ating bida. Noong gawin niya ito ay may bigla na lang nangyari sa kanyang kaisipan. Nagulat ang lahat noong makita nila ang pangyayaring ito. Nagmadali si Vice Principal Wu Quishan at sinabihan ang operator ng energy room na buksan daw agad nito ang pinto. Pumasok ang lahat sa loob ng energy room para tingnan ang kalagayan ni Fang Ping. Tinanong ni Teacher Lee kung ano raw ang nangyari sa ating bida. Tumugon si Advisor Lu Fengro nang hindi niya rin daw alam. Pinaliwanag ni Vice Principal Wu Quishan na kanina nga lang daw ay nakakaya lang ni Fang Ping na mahuli ang mga energy particles ngunit hindi niya nga raw ito mapagalaw. Pero ngayon nga raw ay mukhang nag-breakthrough ito at bigla na lang umangat ang mental strength nito,
Yun nga raw ang dahilan kung bakit bigla na lang itong nawalan ng malay. Naisip ni Vice Principal Wu Quishan na malaki pa nga raw ang kakulangan ng abilidad ng ating bida kaya imposible raw dapat na mapataas nito ang kanyang mental strength, hindi nga raw kapanipaniwala na nagawa niya itong mapataas. Tinanong ni Teacher Lee kung ano na raw ang gagawin nila ngayon. Sinabi ni Vice Principal Wu Quishan na hindi pa raw tuluyang naglalaho ang kamalayan ng ating bida, gagamitin niya nga raw ang kanyang mental strength para maibalik niya ang ulirat nito. Kapag hindi nga raw ito naibalik sa tamang oras ay maaari nga raw itong magresulta sa brain death. Hindi na nga raw maganda ang lagay ni Fang Ping kaya nakasalalay na raw sa tatag ng kaisipan nito kung magagawa pa nitong mabuhay. Tinanong ni Teacher Lee kung maaari ba raw siyang magbanggit ng mga salita para gisingin si Fang Ping. Sumagot ng oo si Vice Principal Wu Quishan kaya umisip na agad si Teacher Lee ng kanyang mga sasabihin. Pagkalapit niya sa tenga ni Fang Ping ay sinimulan na niya ang kanyang pagsasalita. Sinabihan niya ang ating bida na bibigyan niya raw ito ng 10,000 academic points. Pinarinig niya rin na bibigyan niya raw ito ng 500 vitality pills. Sinabi niya rin kay Fang Ping na may tao nga raw na nagbabalak umagaw sa pinapatakbo nitong platform. Napaisip sina Huang Jing, Lu Fengro at Wu Quishan kung gagana ba raw kaya ang ginagawa ni Teacher Lee. Ipinarinig ni Teacher Lee na kapag hindi pa raw nagising ang ating bida ay ipapadala niya raw ito sa laboratorio at nang mapag-eksperimentuhan na ang katawan nito. Sa mga sandaling yun ay bigla na lang gumalaw ang ilan sa mga daliri ni Fang Ping. Nagulat si Vice Principal Wu Quishan dahil mukhang nagising na nga raw ang ating bida. Napaisip si Fang Ping kung ano raw ang nangyari sa kanya. Naalala niya na pinwersa niya nga raw palang pataasin ang kanyang mental strength kaya bigla siyang nawalan ng malay. Natuwa ang ating bida dahil matagumpay niya nga raw na napataas ang kanyang mental strength, agad na siyang nag-concentrate para ituloy na ulit ang kanyang ginagawa. Nakahuli ulit si Fang Ping ng isang energy particle, nakaramdam siya ng tuwa nung mapagalaw na niya ito at nung maipasok niya ito sa loob ng kanyang katawan. Naisip ni Fang Ping na 5 vitality raw pala ang kayang maibalik ng isang energy particle. Pinagpatuloy ng 5 ang panunood at pag-oobserba sa ating bida. Sinabi ni Din Huang Jing na napapagalaw na nga raw ngayon ni Fang Ping ang mga nahuhuli nitong energy particles. Sinabi naman ni Vice Principal Wu Quishan na nalampasan na nga raw ng ating bida ang kanyang inaasahan, nakakamangha nga raw na nagagawa na niya agad ito kahit na isa pa lang itong rank 3 martial artist. Binanggit ni Din Huang Jing na napakahina pa rin daw ng mental strength ni Fang Ping, siguro nga raw ay hanggang 450 call of vitality lang ang kaya nitong maibalik gamit ang taglay nitong mental strength. Wala pa rin daw silang malinaw na paliwanag kung bakit nagagawa nitong makapagpalabas ng 10,000 call of vitality. Sinabihan ni Vice Principal Wu Quishan si Din Huang Jing nang obserbahan nga raw nitong mabuti ang ating bida. Gumamit si Fang Ping ng 30,000 wealth value para mapabalik nito ang mga nagamit niyang mental strength. Naisip ng ating bida na mas malaki pa nga raw ang gastos niya sa kanyang wealth value kapag humuhuli siya ng energy particles kaysa sa gamitin niya ng direkta ang kanyang system para punuin ang kanyang vitality. Pero ito nga lang daw ang maaari niyang gawin dahil hindi nga raw nakikita ng ibang tao ang pagkabawas at pagkapuno ng kanyang mental strength. Sa ganitong paraan nga raw ay magkakaroon na siya ng maidadahilan kung bakit napakarami ng naipapalabas niyang vitality. Nagulat si Din Huang Jing sa kanyang naging obserbasyon, mukhang hindi nga raw nauubos ang taglay na mental strength ng ating bida. Tinanong ni Teacher Lee kung posible ba raw na isa ring mutated martial artist si Fang Ping. Si Wang Jinyang nga raw ay ipinanganak na mayroong jade-like bone marrow. Si Li Hansong naman daw ng Capital University ay ipinanganak na mayroong fully forged skull bones. Si Yao Chengjun naman daw ng Military Department ay nakakagamit na ng mental strength simula nang maging isa itong rank 4 martial artist. Si Fang Ping nga raw ay mukhang katulad din ng mga martial artist na kanyang nabanggit, ang katawan nga raw nito ay may ilang katangian na tinataglay lang dapat ng isang grandmaster. Sinabi ni Vice Principal Wu Quishan na maging sila nga raw ni Huang Jing ay wala pang masyadong alam tungkol sa mental strength, hindi pa nga raw sila maaaring gumawa ng conclusion ng dahil lang sa kanilang mga nakita. Imbis na nga lang daw kung tumawag sila ng isang rank 9 grandmaster para personal na mag-imbestiga. Binalaan ni Lu Fengro si Wu Quishan nang hinding-hindi niya nga raw ito mapapatawad kapag may ginawa ito na kahit na ano sa kanyang estudyante.
Nagulat ang lahat sa naging reaksyon ni Lu Fengro, tinanong ni Wu Quishan kung anong araw ang sinasabi nito. Sinabi ni Lu Fengro na nagawa nga raw gamitin ni Wu Quishan na pangpain ang sarili nitong anak kaya hindi na raw niya alam kung ano pa ang maaari nitong gawin. Nagalit si Wu Quishan dahil wala nga raw katotohanan ang sinasabi ni Lu Fengro. Alam niya nga raw na responsable din siya sa nangyaring insidente pero hindi niya raw sinadya na ipahamak ang sarili niyang anak. Sinabi ni Lu Fengro na bakit hindi pa nga raw ang mga ito ang siyang namatay at bakit kailangang ang anak pa niya ang nag-iisang namatay. Nagsususpecha nga raw siya na baka may kinalaman rin ang mga ito sa pagkamatay ng iba niyang mga estudyante. Sinabi ni Wang Jing na lahat nga raw ng estudyante ni Lu Fengro ay itinuturing din nila na kanilang sariling estudyante. Nagsalita rin si Teacher Lee na wala nga raw ni kahit sino ang hahayaang mamatay ang mga estudyante at mahal nito sa buhay sa loob ng catacombs, wala nga raw silang kontrol sa mga maaaring mangyari. Sinabihan ni Lu Fengro si Teacher Lee nang manahimik nga raw ito, isa nga rin daw ito sa mga kasama ng kanyang anak bago ito namatay. Maghintay nga lang daw ang mga ito at malalaman niya rin ang katotohanan. Sinabihan ni Wu Quishan si Lu Fengro nang hindi na nga raw makatwiran ang mga sinasabi at paratang nito. Nagpasya na lang si Wu Quishan na umalis doon para hindi na sila magtalo ni Lu Fengro. Kinabahan si Teacher Song sa taas ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga kasama. Mas mabuting araw kung lumayo na siya agad at baka madamay pa siya sa init ng ulo ni Lu Fengro.